alagang hayop ay isa sa mga pinakamasayang karanasan sa buhay ng isang tao. Sila ay nagsisilbing mga kaibigan, companion at kadalasang bahagi na po ng pamilya. Ngunit kasabay ng kasiyahang dulot ng pagkakaroon ng alaga ay ang sakit ng pagpanaw nito. Ang proseso ng pagdadalamhati ay isang natural na bahagi ng buhay at ang taxidermy ay isang pamamaraan na ginagamit ng ilan upang alalahanin ang kanilang mga paboritong hayop. Kung kaya't para ipaliwanag po sa atin kung ano yan, makakasama natin ang taxidermist na si Dr. Jason Abner Sumaway. Magandang umaga po at welcome sa Health at Home, Doc. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. So si Dr. Jason ay isa pong vet, no? Oh, yeah. Pero kayo rin po ay isang taxidermist. So paano niyo po napasok ang pagiging isang taxidermist? Actually, yun pong pagiging taxidermist ay na-connect with my course sa veterinary school. Noon pong college po kami, nung nag-OJT kami sa isang zoo dito sa ating bansa, na-expose po ako sa paggawa nito. Tapos, yun, naging interested ako kasi nakikita ko parang kakaiba siya and parang medyo hindi ganun ka-normal like yung mag-treat kami ng dog and cats, tapos sa mga piggeries. Para sa hindi nakakaalam, ano po ang pagiging taxidermist? What is taxidermy, no? Yeah. Taxidermy is, ito po yung pagka po may mga yumao na mga alaga nating pets. Actually, yung pets ngayon na lang po namin ginagawa. Pero before, ginagamit po siya as parang trophy ng mga hunters sa yes, opo. And then sa mga museums for educational purposes. Ito pong generation na to lang pumasok sa pets, itong taxidermy po. Ito po yung mga pagyumao sila para po makita ulit ng mga pet owners or mga animal lovers po yung pet nila, na ginagamit po ito para dun sa mga hindi makamove on and gusto po nila na nakikita at nakakasama pa rin po nila yung pet na napamahal po sa kanila. Meron po tayong dalawa ditong pets, no? Na sina Chewy and ano pong pangalan nila? Yung isa po si Paleng. Isa si Paleng. And isa si Chewy, this one. Okay, so sila po ay dumaan sa proseso ng taxidermy. Apo. Pero paano po ba sinisimulan ang proseso ng taxidermy? Okay, nagsa-start po ang process ng taxidermy actually dun sa bahay ng mga pet owners, hindi sa amin. Kasi po, once na mamatay yung pet, ang magiging problema kung hindi po nila malalagay sa freezer or sa ice, hindi malalagyan ng ice, tapos tumagal po ng 12 hours and above, hindi na po namin sila magagawa lalo kung nag-decay na po. Kasi once na nag-decay na po, lahat po ng mga fur nila natatanggal po. So, napaka-imposible po. And then, yung iba po, may mga nangyayari pa po na nailibing na po nila. Tapos, tsaka lang po nila kami nakita, late na. Ang gusto nila, ipahukayin ulit, tapos ipapagawa sa amin. May pagkakataon na nagagawa po namin, and may pagkakataon po na talagang maliit na lang yung chance. Hindi po namin ipinupush. So, dapat within 12 hours after the time of death? Opo, pero right after, mas maganda po. Kung nakita mo talaga na nawala po sila, kuha agad ng ice box, then lagyan po agad ng yelo. Yun po ang pinaka-secret para po hindi mag-decay. Kasi syempre po, ang mga aso po, ngayon, hindi na po sila yung bantay na tinatawag nung araw. Ang aso po ngayon, ang pusa po ngayon ay family members na po. So, ibig sabihin, once na namatay po yung mga pets, yung pets po nila, magulo po isip nila. That's the reason why, yun pong video explanation na ginagawa namin, parang as if talagang spoon-feed na mas mabilis intindihin. I see. Okay. Magkano po kaya ang magpa-taxidermy? Depende po yan sa size. Yun pong size ay nag-vary into bird, yung mga, like for example, maliliit, like say silaki parrot, ganyan. Yun yung silaki ng mga, yung parrot po, medyo malaki na sa bird yan eh. Okay. Medyo siguro nasa 10 to 15 yan. Pero yun po mga maya, parang ganong size. Okay. Sa 5,000 po. It starts at 5,000 doon sa maliit. Very hamster. Yeah, mga 5,000 po yan. Okay. Mga ganon. Tapos po, depende na sa timbang. For example, yung magpagawa ng Great Dane, yan, medyo malalaking dogs. Malaking dog yun. Nasa
nasa 50, 60,000. Okay. Sa size po ni Chewy, nasa 10 to 15. And si Paleng, hindi ko po sure kung inabot po ito ng 20 to 25. Okay, Ganon. mas malaki ng konti itong Yeah, si Paleng. They look very real. Mukha po silang totoo talaga. At hindi, like yung fur po ni Chewy, kung i-close up nyo, siya, pwede mo pang ipet. Apo. I mean, you can still touch and hindi siya matigas kasi iniisip ko baka matigas. Apo. Kasi ang nai-imagine po nila, para daw nagiging steel brush yata. Yes. Pero yun po kaya po may sample kami. Pag pinahipo namin sa kanila, ay sabi nila, yun pa rin pala yung magiging You feel, like katong si Chewy, kasi si Bulldog, Short wala naman hair. talaga siyang hair Yeah, masyado. Like, short pero hair. si Chewy na isang Shih Tzu, no? Opo. Yung balahibo niya feels malambot pa Yeah, rin and opo, parang same lang totoo. po. Opo. But of course, yung loob nila matigas na kasi Opo. may po nilagay sa loob. Yun pong katawan nila is na-dried na po kasi. Okay. Once po na na-dried ang muscle, tumitigas naman din talaga. Pero po, inalis po kasi namin yung organs na magde-decay. Opo. Kasi po, hindi po tatagal dun sa target number of years natin. So, ano po yung mga usual pets po na pine-preserve nyo? At ano po yung pinakamahirap gawing taxidermy? Okay. Ang usual pets is, sa ngayon po kasi sobrang dami ng dog and cats na nag-aalaga. Pero may mga dumarating naman na tayo na bearded dragons, turtles, Pati turtles? yeah, fish, tapos... Fish? opo, Paano rabbit. po yung fish? Kasi nasa water yun, di ba? Opo. Paano niya i-display niya na parang, Ma'am, nagagawa po namin na parang nagsuswim pa rin siya. ha? Yeah, kahit po preserved na. Yun, ang pinakamahirap po sa amin na ginagawa is ito pong fish at saka po yung mga bearded dragons. Kasi po, if mapapansin nyo ito, yung mga dog and cats, yung fur po nila, yan na yun Opo. Hindi po kamukha ng fish. The whole body nila and yung bearded dragons, nagpe-pale po. So, the Okay. only thing na pwede po namin gawin is i-re-restore namin. Okay. Magpe-paint kami, may painting May art. na may detailing na tinatawag. Okay. Opo, kaya yun po yung doon kami mahirap. Kaya yung iba po nagtataka, ha? Bakit yung dog, ganito yung timbang? Ang price ganito, pero pagdating sa mga bearded dragon and fish, mas mahal. Kasi po, the entire body, kailangan po namin i-build up. Balita ko po, nasa inyo ang elepanteng si Mali. Opo, Oo. yun po ay isa sa... Project mo ngayon. Opo, and tapos naman na po. Tapos Oo. na si Mali. Yeah, tapos na po. So, elepante is, I guess, ito yung pinakamalaking yung ginawa. Yeah, wala na pong, I Mas think, malaki kasunod pa sa pa doon. elepante, di ba? Pero yung the word na, kasi sabi niyo po, ano yung pinakamahirap kanina. Opo. Alam niyo po, yung the word, sobrang hirap ay understatement. Opo. Once na in-explain ko po, habang ginagawa namin si Mali. Kasi po, for less than a month, talaga pong halos walang tulog yung operation. So, ano po yung mga mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga fur parents po natin bago simulan nila ang taxidermy? Okay. Yun po, first, yun pong taxidermy kasi, ang iniisip po kasi nung iba, may akala nila kung ano yung picture na ipadala nila, yun po yung gagawin namin. Syempre kahit papaano po nagkakaroon po ng pagbabago kasi po pagka nagda-dry. So, we are informing the clients na syempre magkakaroon ng discrepancy kahit naman po tao minsan pagka po nasa loob na ng coffin medyo naiiba ang itsura. And may mga clients and owners po kasi na ang nangyayari, nakakakita sila ng napakagagandang mga fur nung pets. And yung kanila po, sobrang nipis na po ng fur nung dumating sa amin dahil matanda na or merong skin disease. But I'm not against with the skin disease. But ine-explain ko lang po na yung ibang owner ang akala, papagandahin namin yung fur. Hindi po. Ang ginagawa po namin, kung ano po yung pinadala nila sa amin, yun lang po yung ipapreserve namin. So, ano naman po yung mga myths o mga maling akala tungkol sa taxidermy? First, lagi ko naririnig, nakakatakot. Yun, Nakakatakot po siya, ma'am, kung hindi sa'yo. Kasi, kung inalagaan mo yan, yung Opo. affection
connection, taon kayong magkasama, naglaro kayo, syempre po, imposible namang matakot ka. Di ba po pag may namatay tayong lolo, Opo. ang gusto mo, magpakita yung lolo mo sa'yo. Pero pag lolo po ng kapitbahay nagpakita sa'yo, baka, yun, matatakot ka kasi hindi mo lolo. Parang ganun din po sa Napaisip po ako doon. Hindi ko alam kung taxidermy. gusto ko magpakita yung lolo ko sa akin ngayon. Hindi, Pero, yun po yung pero of example ko. course, I understand. Siyempre, Apo. pagka mag-anak mo, part of the family, Yeah. it feels different. Like ako, for now, well, nung una medyo na-awkward ako. Kasi siyempre, hindi naman sa akin yung pets. And iniisip ko kasi parang, patay na sila. Yeah. Apo. Oo, pero parang buhay. So, Apo. parang may awkward feeling ako in the beginning. But siyempre, hindi naman po ako yung may-ari eh. Right. For sure, yung may-ari, may reason siya kung bakit niya to gustong gawin. Ano po Apo. usually yung dahilan nila? Ang napakadami na pong dahilan na nakikita namin ngayon, and nagtanong kami sa mga professional psychologists na tama ba na ito po ay way para makamove on sila, nakikita po nila. And then, ang ginawa po nung psychologist na nakausap po namin, inassess nila yung reactions ng mga owners na na-deliver po namin. Nagme-message sila, maraming salamat kasi ang tagal-tagal namin siyang kasama, tapos hanggang ngayon, kahit hindi na siya gumagalaw, kasama pa rin namin siya. So, in short, yun pong naging assessment po sa amin, nakakatulong siya doon sa ibang tao para makapag-move on. Kasi iba-iba naman po ng way pala ang pag-move on. I guess gusto pa rin nilang makasama na ayaw nilang ilibing. Opo. Oo, kasi andyan pa rin. Andyan pa rin yung itsura niya as Opo. it was. Opo. Maraming salamat po, Dr. Jason Abner Sumaway, sa mga ibinahagi niyo sa amin na kaalaman tungkol po sa taxidermy. Tunay nga po na malaking tulong rin sa mga pet owners na nagdadalamhati ito pong taxidermy upang ma-preserve ang kanilang minamahal na fur babies. Muli, maraming salamat, Doc. Maraming salamat po. Mamaya naman sa Fit Zone, ituturo namin sa inyo ang kakaibang yoga and exercise na tiyak magpapasaya sa inyo. Kaya don't miss out on this fun and fitness combination at manatiling nakatutok dito sa programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home.